nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanko. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanko sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out. Taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanko na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Hindi na natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po iyon eh. Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report, iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa, pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi ho depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit na malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanko sa GAA. Wala hong nagsabi na blanko ang GAA. Ang blanko po itong Bicameral Conference Committee report. At marami na roong nakapagsabi na ito'y blanko. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng tao ng GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations Act pag pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. Daang bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program at kalakip po noon yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun. Dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, dyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse. Kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po dyan, susumiti po nila ito sa Senado. Yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumite ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Pag natapos na po dyan, normal naman na nagkakaroon ng konting discrepancy sa figure o dun sa mga items na nakalista. Kaya po nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. But the Bicameral Conference Committee is not and never part of the budget process. Hindi po sila kasali, wala po silang kapangyarihan. Doon unang-una, nagkaroon ng issue ng constitutionality at naging unconstitutional itong 2025 budget. Bakit? Hinhijack po ng Bicameral Conference Committee yung panukala ng executive. Kinuha nila, they have recasted the entire budget proposal at naglabas sila ng kanilang sariling bersyon. Hindi po sila yung Article 6, Section 24 ng ating saligang batas.
Ang sinasabi po ng Article 6, Section 24 ay yung mababang kapulungan, yung mga kongresista. Bakit? Because the assumption and the presumption of the Constitution, the lower house is more representative of the people. Kasi by the district sila, hindi ba? Elected sila by the district. So ang assumption dyan, mas nalalaman nila ano ba yung pangangailangang pangunahin ng sambayan ng Pilipino at diretso sila nakikipag-usap sa kanilang mga constituent. Yun po yung magandang assumption ng ating saligang batas, pero sa katotohanan, hindi po nangyayari yon. Sapagkat hindi naman nakikipag-usap ang karamihan dyan sa mga elitistang kongresista sa kanilang distrito. They are just relying doon sa kanilang kwentuhan siguro dyan sa plenaryo pag sila na lang magkakasama. At pagkatapos po niyan, pag na-reconcile na sana yung mga conflicting figures at mga item na nakalista sa binalangkas na proposed budget, uupo po yung Bicameral Conference Committee. Pero wala po silang kapangyarihang baguhin ang mga amount, ang mga nakalagay na dapat ponduhan o lagyan ng allocation o lagyan ng appropriation. Sapagkat wala pong kapangyarihan, hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee diyan sa ating lawful budget cycle or budget process. Pag natapos po iyan, pipirmahan po nila itong tinatawag na Final Bicameral Conference Committee Report. Pipirmahan ito. Bakit? Sapagkat ito na po yung magiging basihan. Wala nang iba pa. Ito ang magiging basihan at pundasyon. Wala nang iba pa. O ulitin ko walang ibang pwedeng maging basihan o pundasyon ang ating taunang budget bago ito mauwi doon sa tinatawag na enrolled bill o yung General Appropriations Bill kung hindi itong Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report. Ito na po yun. Dito nagkaproblema. Panay blanco. Hindi po ang GAA. Tinutuwid lang natin dahil sabi ng Malacanang, labanan ng fake news ni naman. Pati fake news nila. Wala pong sinasabing GAA ang blanco. Ang problema ay yung Bicameral Conference Committee. So wala pong pagsisinungaling si Pangulong Duterte sapagkat never niyang binanggit na blanco ang GAA. Ang GAA ay puno ng amount. Ang tanong, bakit itong Bicameral Conference Committee na ipinakita at kwinestyon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab ay blanco? So ito ho ang basihan ng ating General Appropriations Bill.